Okay, so good day everyone. So yan na lecture video ang natin i-discuss is an introduction to parasitology. So sini na na lecture. So an overview lang sa parasitology natin i-discuss. Dili ani ka ta ma-discuss ang mga specific na mga parasite kasi ina siya sa masunod na lesson na yan siya. Okay, so overview lang yan na para ma-familiarize ka mo kung nano ang mga types or mga general types sa parasite, nano ang mode of transmission ninda, kung diin sinda nakukuha, tapos kung nano din ang mga type sa host na pwede sinda or na pwede ninda kadtuan. Kasama na ato ni discuss yan sa intro to parasitology. Okay, so pakuha na ako sa copies nyo para masundan nyo inin akon lesson niya na. Okay, so let's start. So first, we will discuss definition. Okay, na definition sa parasitology. So, na-discuss na yun siya siton first na na lecture naton, di ba? Usad siya sa fields or usad si parasitology sa mga pillar or field sa microbiology, di ba? Kaupod niya na sila virology, immunology, bacteriology, and etc. Okay, di ba? Sabi dito, parasitology is an area, okay, it is an area of microbiology that focuses or that studies parasites. Okay, mga parasites an aton aadalan dide. Okay, sa parasitology. Now, when you see parasite class, an majority sa inda is amo ini. Mga worms. Okay, mga bulate ang majority sa parasites naton. Pero dili lang siya inclusive sa mga bulate. Okay, dili tanan na parasite bulate. Okay, may mga iba kita na parasite na physically, okay, or morphologically dili sinda bulate. Okay, for example, mga fly, mga mosquito, okay, mga protozoa naton, okay, dili na sinda bulate. Pero kasama or under pa din sinda sa group sa mga parasite. Okay, so amin okay, so mga bulate, parasite na sinda. Sa amo man mga bulate man ni sinda. Okay, ini siya bulate ni sa tunga na halaba. While ini na mga bilog amin ang mga itlog. Okay, so itlog ina or mga eggs sampay iba-iba na bulate class. Okay, so i-discuss tayo na sinda ang mga specific names, mga specific types ninda sa next pa na lesson. Okay? Now, aside sa i-discuss naton ang parasites mismo, i-discuss din naton ang phenomenon of dependence of one living organism or ang parasite as I've said earlier and an host. Or basically, pag sinabi na parasitology, aadalan ta ang parasitism and ang mga parasites naton. Pag sinabi na parasitism, di ba amin siya an interaction between the host and your parasite. Okay, dili lang basta-basta nato na aadalan ang parasite. Dili kita ma-focus specifically sa parasite. Ma-focus din kita sa host. Okay? Kung paano ba nag-interact sinda, okay, paano naga-benefit si parasite sa imo host, okay? So amin na naton focus sa parasitology class. Okay? So ang parasites, okay, mga pangaran ninda, kung paano sinda ang life cycle ninda as well as the host, kung paano sinda naga-benefit sa mga host naton. Okay? Now, again, parasitism, again, it is an interaction between the host and the parasite. So parasitism, di ba, one organism benefits, okay, usad na naga-benefit, and usad no benefit. Tapos, affected pa siya. Di ba? Sino ang naga-benefit sa parasitism? Syempre, si parasite. And no benefit naman tapos unaffected ay an aton host. Okay? So the parasite, this is an organism that lives in, sa loob or on the host and acquires nutrients from the said host. Okay, di ba?
may mga parasite kita na makakita inside, okay, inside our body, and we also have parasites na makikita outside the body. Okay, so pwede siya inside, pwede naman siya makita outside the body. Okay, pero mapa-inside or outside, usad lang ang trabaho ninda, usad lang ang goal ninda, okay, which is to acquire nutrients from the host. Okay, amin ang goal ninda, nano kay nagakadto sinda sa host, okay, which is to acquire kawaton, kuhaon, magkuha sa nutrients sa host. Okay, amin ang job sa naton or sa mga parasites rather. Okay, now for host. Pag sinabi naman na host, this is where the parasite usually lives in. Okay, examples are humans and animals. Amin ang duwa na prime example naton san what do you call this, san host. Okay, mga humans and animals. Ang iba na plants pwede man maging host sa parasite, pero primarily talaga humans and animals. Okay? Unhost kasi class, usad pa na pwede nyo ibutang din na definition is what do you call this? Pag sinabi na host is harbors, okay, harbors the parasite so that the parasite can mature or develop. Okay? Pag sinabi unhost class, iba siya sa vector or sa mga sorry. Iba siya sa fomite. Okay, iba siya sa fomite. So, para maging host an usad na organism, kailangan an imo parasite pag nagkada siya sa imo host, kailangan nakakuha siya nutrients para mag-mature and mag-develop siya. Now, on fomites, again, mga non-living things. Mga non-living things sinda. So, wara saan makukuha ng nutrients an imo host, wara saan makukuha ng nutrients an parasite, okay, dila sa mga non-living organisms or sa mga fomites naton. So, an plants, okay, even though ano siya, living organism siya, okay, bihirang-bihira na magkadaan mga parasite sa inda. Okay, kasi dili sinda nakasupply sa maganda na nutrients. Okay, pakada sa parasite. Kasi again, nano ang trabaho sa parasite, mag-acquire sa nutrients. Okay, ang plants naton dili enough ang nutrients na mahahatag pakada sa parasite nimo. Kaya gina-avoid din sa mga parasite as much as possible. Okay, pero may mga parasite na again na pwede mo or adapted sa plants. Okay, pero buwan wala man kita i-discuss na masyado ng mga parasite kasi ang focus naton sa mga masunod na discussion is ang mga parasite na makikita sa humans and animals. Okay, amin ang focus talaga naton. Okay? So again, host, di na mo makikita ang parasite, pwede humans, pwede animal, okay? Di na nag-harbor ang mga parasite para again mag-mature and mag-develop sinda class. Okay, so amin ang mga host naton. Now let's go to the types of parasite. So nan mga type sa parasite naton. Okay, now an parasite nimo, okay, ang parasite is divided into three major categories. Okay, three major categories ninda. Okay, habitat, pathogenicity, and mode of living. Okay, na ang three major divisions ninda. Okay, aside sina igo pa sinda mga may mga sub-kingdoms pa sinda. Okay, pero amin yung three classifications ninda. Okay, three classifications. So, sa habitat, we have endoparasite and ectoparasite. Pathogenicity naman, pathogenic and non-pathogenic.
Mode of living, we have obligate, facultative, accidental, permanent, temporary, spurious, transitory, and erratic. So, tanan ina, usad-usadon ta, and we will differentiate each one from another. Okay? So, let's start with habitat. Okay, habitat muna kita. Or, pag sinabi na habitat, location lang yun na basically. Okay, pag sinabi na habitat, location of the parasite. Okay, kung din mo siya pwede makita. Okay, we have endoparasite and ectoparasite. Ang difference lang yung daan location. Pag sinabi mo na endo, inside the body. Pag sinabi mo naman na ectoparasite class, it lives outside the body. Okay? An aton mga parasite na i-discuss class, tanan sinda or majority sa inda amo ini endoparasite. Okay, kasi ang mga ectoparasite naton usually ini mga ticks, okay, lice, okay, amin ang mga ectoparasite naton. Okay, sindaan makikita mo outside the body, primarily sa hair naton or sa skin naton, sa tawag sina mga sa mga hair follicles naton. Pero di mo na usually makikita ang mga ticks and lice. Okay, so under pa man sindasan parasitology, pero dili kita ma-focus talaga dida. Ma-focus kita sa mga mga endoparasite naton, ang mga parasite na makikita naton inside our body. Okay, kasi mas grabe ang damage na ginakos sini ng mga endoparasite compared sa ectoparasite. So, amin aton main focus or amin aton hatagan talaga sa dako na focus ini si mga endoparasites naton. Okay? Pero again, by definition, endoparasite, makikita siya inside the body, ectoparasite naman outside the body. Okay? Sama lang yan ang difference nila. Now, for pathogenicity naman, pag sinabi mo na pathogenic parasite, capable of causing a disease. Non-pathogenic naman, not capable of causing a disease class. Okay? So, an aton fofokusan, kadi naman sini. An aton fofokusan class talaga ng mga parasite is ini, mga pathogenic. Okay? Di na kita talaga ma-focus kasi amin ang usually na may encounter nyo. Once nagkadto na kamo sa or nag-rotate na kamo sa hospital or kung nag-work na kamo sa hospital. Amo talaga ng usually na makikita nyo, mga pathogenic na parasite. Okay? Kasi may mga parasite kita na non-pathogenic class. So basically, once they enter our body, okay, they take nutrients from us, pero dili kita nagkakasakit. Okay? Dili kita nagkakasakit class. Okay? So, may mga igwa kita sina na parasite. Okay? Na very minimal lang ang damage sa aton. Okay? Nadadamage man kita. Okay? Nadadamage man ang lawas na. Pero, very small, very minimal ang damage na ginakos ninda na dili ito siya enough para mag-cause sa disease. Okay? So, ginadamage man kita, okay, ninda, sinin mga non-pathogenic, pero dili siya enough, okay, minimal lang ang damage niya, kaya dili siya nagakos sa sakit. Okay, so, i-disregard tayo ito sinda ng mga parasite, okay, kasi very few man lang sinda ng mga parasite na non-pathogenic. Majority pa din sa mga parasite naton is pathogenic, capable of causing disease. Okay, sa amin ang two types based on pathogenicity. Pathogenic, nagakos ng sakit. Non-pathogenic, di nagakos ng sakit. Okay? Now, dili kita sa mode of living kasi medyo damo-damo ini. Now, sa mode of living, ang first or ang pinaka-common na what do you call this, na parasite is mga obligate. Okay, obligate parasites. Okay? Pag sinabi mo na obligate, they need a host at some stage of their life cycle. Okay? To complete their development and to multiply,
Okay, they cannot survive without a host. Okay? So before kita magkadi sa pictures, ganyan sa baba na picture, i-discuss ko ano ini siya, si development. Okay? Ang mga parasite naton class, okay, ang mga parasite naton, bagay na siyang Pokemon. Okay, siguro familiar man kamo sa mga Pokemon. Yung sa Pikachu, irog sina. Okay? Ang mga parasite pareho sa mga Pokemon, naga-evolve na sinda. Okay? Naga-evolve or naga-mature ina sinda. Okay? So, sorry. May iba sinda na maturing stage, maturing phase, irog sa may iba sinda, i-discuss ko man nila sa inyo sa future. Pero, ang gist sina, okay, you have an early stage, pwede na sinda eggs, or cyst, and nag-mature sinda sa late or adult stage in the class. Okay, mga adults na sinda. Okay? Or trophozoite. Okay, trophozoite stage ninda. Okay, di ko nasurat ini. Eggs na tapos adults para madali nyo ma-memorize. Para di ka ma-confuse ano na may iba na mga terminologies. Eggs na lang anay tag adults. Okay? So, amin na class. Ang mga parasite naton, tawag sina, may igo sinan early and late stage. Ang iba na parasite, igo pa na sa stage in between. Okay? Pero, again, kay introduction pa man kita, ang kailangan nyo anay maaraman is irog sini. Okay? Ang parasite naton, they start from an early stage and they mature to a late stage, mga adults. Okay? No, yun mga adults naton, they reproduce. Pag nag-reproduce ninda, magkakigwa katasan egg. So, amin ang cycle ninda class. Okay? Pag obligate naman na parasite, ginasabi lang sini is kailangan ninda san host. Kailangan ninda san host para an imo egg mag-develop sa adults or an adults mo magkaigwasan sa nutrients, okay, para mag-produce san eggs. Okay? So pwede sinda magkadto sa host during their egg stage or sa early stage ninda. Pwede sinda magkadto sa host pag adto na sinda sa adult or sa late stage na. Depende sa parasite. Okay? So again, tandaan nyo lang pag obligate, they need a host at some stage of their life cycle para ma-complete ang pag-develop ninda or and to multiply. Okay? So pag-develop ninda, so from egg nag-develop pa adult or pag-multiply, okay, mga adults naghimo san eggs. Okay, they cannot survive without a host. So pag wala down host, okay, dili maka-develop an eggs pa adult and dili man maka-multiply an adult para magpadamo san egg. Okay, so amin an example sa nusod na obligate parasite. Okay, ang tawag mo sini na parasite ini, okay, inisindan duwa, pareho lang inisinda class. Okay, ang tawag mo sina is si Ascaris lumbricoides. Okay, so Ascaris lumbricoides an pangaran sini na parasite or na bulate. Okay? So, amin yung egg niya. So, under the microscope, amin yung makikita mo sa inda. Sa eggs. Okay? Once they mature, amo na ini an adult worm sa nimo Ascaris lumbricoides. Okay? So, inisinda darag ko ini. Okay, darag ko ini ng mga worms. Okay, ano ba sina? Mga tawag sina minsan ng mga duwa na ruler irog sina nagala ng duwa na 12 inches na ruler,
Okay? So, amin ang usual, di man usual, pero nag-aabot pa erog sinaaninda kahalaba. Okay? So, medyo harahalag gabay ni siya ng mga na worms. Okay? Tapos darag ko pa ini compared sa iba na worm. Okay? Medyo malaman sinda. Okay? So, ini siya na parasite rather, kailangan niya sa host. Pwede animals, pwede din humans. Primarily humans ang gina-target ninda. Okay? So, ini na mga egg, na-ingest natin ini siya. Okay? Once na-ingest natin ini na egg, makadusin na sa stomach naton, ma-develop sinda sa stomach naton, magiging adult, then, sa aton stomach, ma-reproduce ang mga adult para maghimo sa mga panibag-o na egg. Ini na mga egg, ilalabas naton pag nag-udo kita, then ito na mga egg na nasa udo. It can infect other organisms naman. Okay, so, sinina ascaris, kailangan obligado sinda na magkaigwas na magkaigwas ang host. Kasi kung waran host class, kung nasa environment lang inisinda, ang imo mga egg, mapapatay ina pag nasa environment lang. Pag nadugayan sinda sa environment, papapatay ng mga egg, amo man ang mga adults naton. Or adults ninda. So, obligated sinda, okay, na kaigwasan host. Okay, so amin na si ascaris, tagan obligate. Again, pag sinabi na obligate, they need a host. Okay? At some stage of their life cycle. Okay, excuse me. Next, we have mode of living. Next mode of living natin is facultative. So, facultative naman, kabaliktadan siya ni obligate. Okay? Kung si obligate, obligado or kailangan sa host, si facultative, pwede siya maging independent. Okay? Dili niya required. Okay? Dili niya required na magka-host, pero kung may opportunity na magkaigwa siyang host, pwede din. Can be parasitic when the need arises. Okay? Si facultative, pwede siya maging independent or free living state. Okay? And ibig sabihin sa free living is independent. Or pwede naman maging dependent siya. If needed. Okay? So si facultative, pwede siya independent or free living. Pwede naman dependent kung kailangan. Si obligate, kailangan talaga. Okay? Kailangan niya na may host. Okay? Need talaga niya. Kasi mapapatay siya kung wala sa host. Si facultative, okay lang. Okay lang na wala siya ng host. Independent, no host. Pwede naman dependent if needed. So, kailangan mahanap siya sa host niya. Okay? Usad na example sa facultative parasite natin is ini. Okay? Ang tawag mo si Acanthamoeba. Acanthamoeba species. Okay? So, amin ni ang cyst form niya. Amo naman ni ang trophozoite form niya. Okay? Ayaw nyo ani pag-memorize inin mga parasite class, mga trophozoite cyst. Okay, di nyo, i-discuss ko man nasa sa future. Okay? Now, si Acanthamoeba, may duwa siya na form. Okay, trophozoite tag si cyst form. Pag nasa environment siya, or pag independent siya, amo siya sini. Trophozoite. Pag independent siya. Cyst naman, pag nagiging dependent siya. Okay? Si Acanthamoeba, usually nakukuha, nakikita mo lang, majority of the times, nasa environment sinda, independent sinda. Okay, usually, sa mga
sa mga swimming pool na maati. Okay, sa mga swimming pool na maati, aday na si Acanthamoeba nag-thrive. Okay, nasa swimming pool lang siya. Okay, nag-swimming. Okay, then, pag may tao na nagkada sa swimming pool tapos nakuha sinda, okay, nagasulod sinda sa mata. Okay, nagasulod sinda sa mata sa tao. Okay, so, nagatransform sinda, okay, from trophozoite na nagalangoy-langoy sa swimming pool. Pag pumasok sinda sa mata sa tao, they transform into a cyst form. Okay, nasa... Ay, sorry, mali. Mali pala ako, class. Sorry. Baliktad ako. I'm sorry. Tawag mo sila, mali ako. Amo gali ni siya, independent. Okay? Sa swimming pool, I'm sorry, class. Sa swimming pool nimo, si Acanthamoeba naka-cyst form na siya. Okay? Pag nakapasok na siya sa mata, okay, from swimming pool, may tao na naglangoy sa swimming pool, pumasok siya sa mata, okay, nagiging trophozoite na siya. Okay? So, dili man ginatuyo ni Acanthamoeba na magkadto. Okay? Accidentally lang siya nakapasok sa mata sa tao. Okay? So, nagkakaigwas sini na sakit ang tao. Ang tawag mo sini is Acanthamoeba keratitis. Okay? Didiscuss tayo na siya pagkapira-pira. Okay? So, amamalangin na siya pag sinabi na facultative. Pag sinabi mo na facultative again, pwede siya maging independent or dependent. Okay? Pag independent, dili niya kailangan sa host. Pag dependent, syempre, it needs a host to survive. Okay? Pero amin ang advantage ni facultative kasi pwede siya mag-star sa environment. Okay? Pwede siya mamuhay sa environment class. Okay? Si obligate, dili niya kaya mabuhay sa environment. Kasi pag nakalabas siya sa environment tapos dili siya nakahanap sa host, eventually mamamatay siya class. Kaya may tawag mo sinaan ang difference ni obligate ni facultative. So next we go to accidental. Accidental is a type ng parasite na nag-establish sa host where it does not ordinarily live. So by accident lang. Okay? Pumapasok siya sa isang host by accident. Okay, dapat ina siya na parasite, dili mo dapat makita sina na host. By accident lang siya nagkadto. So examples are mga parasite na common sa mga animal. Okay, dogs or cats which accidentally transfers to humans. Okay? Ang mga dogs or cats naton may mga parasite manina na exclusive lang dapat na makita sa inda. Okay? Usad na sina kay si Ticanis ata, nalimot ako sa pangalan niya. Pero may mga parasite kita na exclusive lang sa mga dogs or cats naton. Kaso, kasi may close interaction, okay, lalo mga pets naton, okay, di ba may close interaction sila sa aton ng mga humans. So, there is a way para mag-transfer ito pakadi sa humans by accident. Okay? So, kung ito siya ng mga parasite nakita sa humans, ang tawag mo sa sidto is accidental na. Okay? Kasi dapat dili mo siya makita sa tao. Okay? Kasi, again, exclusive lang siya dapat sa mga animals, sa dogs or sa cats naton. Okay? So, kung makita siya sa aton, accidental siya. Okay? Establishes itself in the host where it does not ordinarily live. Okay? By accident lang. Nimo na-acquire into sinda ng mga parasite. Okay? Sa amin na si accidental. Spurious naman. Spurious, okay, free living organism. What, nanogan ibig sabihin sa free living organism?
mga independent. Okay, di ba? Independent. Okay? Independent. Okay, mga independent a living organism that passes through the digestive tract without infecting the host. Okay? Pag sinabi mo na spurious class, mga independent sinda na mga parasite, okay, dili inda kailangan sa host. So basically, pag na-ingest mo ini sinda na parasite, nag-agi lang sinda sa digestive tract mo, then malabas man lang sinda sa tae, sa tao. Okay, dili sinda nag-stay sa aton, dili sinda nag-stay sa body naton. Basically, pag na-ingest, labas. Amo lang ina sa spurious. Independent sinda, okay, dili ninda kailangan sa host, okay, kaya nindang mamuhay na solo lang sinda, or kaya nilang mamuhay sa environment. Okay? Free living organism, independent sinda, nagapass through lang sinda sa digestive tract without infecting the host. Okay, amin sa spurious. So next, we have permanent and temporary. Okay, permanent remains in or on the host for its entire life cycle. Temporary naman lives in the host for a short period of time. Temporary anay kita, before sa permanent, temporary anay kita. Okay? Si temporary class, tawag mo sina, by the word itself, dili siya naga-stay for a prolonged period of time sa aton. Okay, temporary lang siya. Pag may enough nutrients na siya, mahali na siya. Okay? So, may mga parasite kita na temporary lang siya naga-harbor or temporary lang siya nasa katawan naton. Okay? So, may pagkahawig siya kan spurious sa temporary. Kasi si spurious, madali lang siya sa body naton. Okay? Pareho sinda madali lang sa body naton. And kinaibahan kan spurious and temporary is si temporary, it can cause a disease. Okay, kahit short period of time lang siya namuhay sa host, pwede pa din siya mag-cause ng disease. Si spurious nimo, temporary lang siya or madali lang siya, nag-agi lang siya, pero dili niya i-infect, dili siya ma-cause ng sakit sa imo host. Okay, ang difference is spurious tag temporary. Okay? So, next, we go to permanent. Si permanent, amoy sindaan mga parasite na pag nakasulod na sa imo, habo na maghali. Okay? So, may mga parasite kita na permanently namumuhay sa lawas naton. Okay? Kung dili mo siya agapan, dili ka magpa-check up, dili ka magbulong, warang intervention na himuon, dili ina mahali sa lawas mo. Okay? Sa amin ang permanent naton. Usad na din na example is ini na duwa. Okay? Ini na duwa, permanent ini. Okay? Base ginaisip nyo, ini siya sa lower picture temporary. Okay? Ininduwa na picture, permanent parasite inisinda. Pareho lang inisinda. Ang pangaran niya is si Taenia solium. Si Taenia solium ini siya. Aminin adult niya. Tapos, ini siya aminian egg niya. Okay? Excuse me. So, nano kay permanent siya? Nano kay dili siya naghahali sa lawas ta? Class, majority sa mga bulate, okay, Erugsini kan ascaris, when they enter our body, okay, mga eggs pa sinda, nasa digestive system lang sinda or sa stomach or sa intestine lang sinda. Okay, nasa loob lang sila sa intestine or stomach naton. Okay? Minsan nagalabas sinda
Pero, nagalabas lang sinda or nagahali lang sinda sa stomach or sa intestine pag very crowded na. Okay? Kasi nagkakaroon sa ibang organs natin. Pero usually, nasa digestive system lang natin yun. Sinda, once naging adult na, mahimos ang eggs, malakad to lang sa tae naton pag nag-udo kita. Amoy na ang majority sa parasites naton. Si Taenia solium, nagairog man sad to. Okay, nagairog man sad to na ang mga kakauno nato ng egg. An egg ma-mature sa stomach naton. Ang mga adult ma-produce an eggs and eggs makadto man sa udo naton. Okay, nagairog man sina. However, minsan inin mga egg imbis magkadto sa udo naton, nagakadto sinda sa muscle. Okay, nagakadto sinda sa muscle naton. Okay, nagakadto sinda sa mga tissues naton, class. Okay, basically, once nag-produce na san eggs ang mga adult na Taenia solium, ang iba makadto sa tae naton, ang iba ipipenetrate ang tissue naton. Basically, ada sinda sa tissue naton. Ginabaon nindaan sa diri ninda sa tissue or sa muscle naton. Kaya, nakalive sinda permanently sa aton body. Okay? So, dili mo nila siya basta-basta madadara sa bulong. Okay? Kailangan mo na sina, pag nag-irog na sini, kailangan mo na sinasan surgery. Okay, kailangan mo na surgery para ma-manually mo matanggal ini sinda. Okay, tatanggalin mo sinda sa mga tissue or sa muscle tissue naton. Okay, kasi kung dili, okay, mag-inom kang bulong, mapapatay ta ini. Mapapatay ta ang mga Taenia solium na ada sa stomach naton, na ada sa intestine naton. Pero, dili maaabot sa bulong an adi na nagkada sa muscle ta. Okay? Kaya sinda kaya mag-live permanently sa aton kasi kung dili mo matanggal ini ng mga eggs na adi sa muscle, pwede magbalik ini sa Taenia solium. Okay? So, kailangan mo san surgery para ma-manual na matanggal ini sinda ng mga eggs na nagbaon or na nagburrow sa muscles naton. Okay, so medyo delikado ini siya si Taenia solium, class. Okay, so ini siya na parasite na kukuha na sa mga pigs. Okay, si tapeworm. Pig tapeworm ba ni or pork tapeworm, pork tapeworm ang tawag pa si Taenia solium. So, amin na siya, si Taenia solium. So, babalikan namin niya siya pagkapira-pira. So, last two. Transitory and erratic. Transitory, the larva of the parasite develops in a host while the adult is free living outside the host. Okay? So, medyo may pagkahawig siya kan facultative. Okay, si transitory and si facultative medyo may pagkahawig siya na pwede siya mag-independent, pwede siya mag-dependent. Okay, pero gin-specify kan transitory kung nano na phase an independent tapos nano na phase naman an dependent. Okay, ang sabi kan transitory, the larva or an egg of the parasite develops in a host. So, ang larva mo, dependent, nasa host. Okay, while the adult is free living. Independent, no host. Okay, pag sinabi na transitory, class, need nyo tandaan sa iya, pwede siya dependent, pwede siya independent. Okay, pero pwede may follow-up question sa iyo. Hain na phase ang dependent. Ang dependent phase niya, an egg or larva
phase niya, nano naman ang independent and adult. Okay? So, gagamit nun, makadto lang siya sa host pag larva pa lang siya. Pag adult na, malabas na sinda sa host. Okay? So, they can live outside the environment. Mga transitory parasites naton. Erratic naman. Erratic, this is a parasite. The parasite is seen in an unusual organ, different from where it is usually seen. Okay? Now, erratic, base ma-confuse ka mo sa erratic tapos accidental class, ha? Okay? Kasi medyo similar ang definition ninda. Accidental, ang gina-describe mo di ano host. Okay? Dili, parasite na nakita mo sa unusual na host. Okay? Erratic naman, unusual organ. Unusual organs and host. Again, pag accidental host, an aton focus dide. Pag erratic naman, ang focus natin is an organ. Okay? One prime example naton kan erratic is inigihapon, si Ascaris. Okay? So, ang mga parasite naton pwede sinda duwa-duwa ang mode of living class. Okay? Si Ascaris, pwede siya obligate, pwede siya erratic. Okay? Kasan mo siya naging erratic? Amo na yung sabi ko class kanina na pag damo-damo na an Ascaris sa tiyan naton. Pag damo-damo na an Ascaris sa tiyan naton, nagairog na sini. Pwede na sinda maglabas sa nose and sa mouth. So, unusual ina sa inda. Okay? Unusual ina na phenomenon. Kaya ginatawag ina siya na erratic. Dili mo dapat sinda makita sa irong and sa baba na nagalabas. Okay? Nakikita mo lang or nagalabas lang ina sina na mga organ if damo-damo na an parasite sa tiyan or damo-damo na an Ascaris sa tiyan naton. Okay? So, amin na erratic, unusual organ. Okay? So, amin na. So, amin na mga mode of living naton. Again, tandaan nyo. Okay? Nanon mga definitions ninda. Okay, mga independent or dependent. Tapos kung nano din ang mga examples na kin-mention ko. Okay? So tapos na kita sa types ng parasite naton. We will now go to the types of host naman. Now, for the types of host, may upat kita na host example. Okay, we have definitive or final host. We have intermediate host. And we also have paratenic and reservoir host. Okay, let's start with definitive host. Or sometimes, sometimes ginatawag din siya na final host. Okay? So, harbors the dividing or the sexual stage or the adult stage of the parasite. Okay, humans are not always the final host, but the most important host. Okay? Intermediate naman harbors the non-dividing or the asexual or the larva or the egg stage of the parasite. Okay? So, si definitive and si intermediate, what do you call this? Usually makikita mo sinda sa usad na life cycle sa parasite. Okay? Kapag may multiple stages may multiple host na pwede dapuan ani mo parasite. Pag sinabi mo na definitive or final host, makikita mo daan dividing, an sexual or an adult stage. Okay? Basta ada sa iyan adult, ito na mga bulate. Ang tawag mo sila na host, final or definitive host. Pag nakita mo naman sa host, an non-dividing, an asexual, an mga itlog. Okay? San parasite, ang tawag mo sila sa iya, intermediate host naman class. Okay?
So, para magets nyo, okay, let's look at this example. Amin ni kantain niya solium ini siya. Ini. So, amin life cycle niya, class. Okay, di nyo kailangan i-memorize anay ini ang life cycle. Okay, ginapakita ko lang ini siya para ma-discuss natin sa intermediate tapos si definitive host. Okay? So, in the life cycle of Taenia solium, pigs are considered intermediate host. So, nano kay intermediate host ang mga baboy? Because the eggs of the parasite is found in the animal. So, as you can see, embryonated eggs and or the gravid proglottids, okay, are found sa aton pigs. Okay, may mga itlog, mga itlog sa parasite. Okay? So, nasa tissue or nasa muscles sinda sinina na pig. Okay? So, again, anong sabi ta sa intermediate? Basta ada sa yan egg, intermediate ang tawag mo sa iya. Okay? So, dahil ada sa pigs, makikita nato ng eggs, so, automatic siya intermediate naton. Now, pag ang mga humans daw, gin-ingest, ini na hayop, ini na pig, the parasite is passed to them where the eggs mature to become adult Taenia solium worms. Okay, so adi na. So, di ba, ang itlog adi sa baboy. Okay? Then, ini siya na tao, kakauno niya, ini siya na pig. Okay? Then, ini siya na itlog matatransfer sa iya, makakadi sa digestive system, then, ma-mature na sinda. Okay, ma-mature na sinda. Tapos, okay, dito na i-discuss ini siya na part, so di lang kita. Okay? So, amin ma-mature na an imo egg into an adult in the small intestine of the human. So, in this example, an humans naton an definitive host. Okay? Humans are the definitive or an final host naton. Again, ang definitive host, di da mo makikita ang mga adult. Di da naga-mature ang eggs pa adult. Intermediate naman, di da mo makikita ang mga eggs, ang mga larva, ang mga non-dividing stage naton. San? Parasite. Okay? So, inisundagali class, what do you say this? What do you call this? Kadalasan sa mga parasite, amo lang ini, definitive or final host lang. An host or an types and host. Nagkaka-intermediate lang kita kapag may secondary host sa na parasite. Okay, pareho sini. Ang parasite naton pwede magkadto sa pigs, pwede magkadto sa humans. Okay, kaya igwa kita intermediate, tag igwa kita sa final host. Okay, pero ang iba na parasite, wara na san bagan middleman. Okay? So, ang nangyayari sa mga parasite from humans to humans ang pagpasa. Pero, pag igwa kita sinan from human to animal to human, okay, di na kita nagkakaigwa sa intermediate host. Okay? So, intermediate, baga siya middleman. Okay? Siya ang siya ang baga middleman sa duwa na organism nimo. Okay? So, from humans, i-infect niyan animals naman, i-infect niyan humans. Okay? Ama sa intermediate host. Pero again, anong kailangan nyo tandaan? By definition, sa intermediate, ang mga itlog ang makikita nyo. Sa definitive naman, ang mga adult worms ang makikita nyo class. Okay? Sa amin, example natin si Taenia solium. Now, we go to parathenic tag-reservoir host. Pag parathenic harbors the parasite
it will only serve as a transport lang. No development occurs. Reservoir naman allows the parasite life cycle to continue and become additional source of infection. So, ang difference lang ninda ni reservoir tag ni paratenic is pag kan paratenic nagkadtuan parasite, wala na development. Ma-stop ang development sa parasite. Ita-transport lang niya an parasite nimo. Transport lang ang trabaho niya. Pag reservoir, ma-develop and transport niya. Pag paratenic, no development, only transport lang class. Okay, amin ang difference ni paratenic tag ni reservoir host. Okay? Si paratenic, pag nagkada si parasite, tapos na ang life cycle, ma-stop ang life cycle niya, dili na siya ma-develop into an adult, ita-transport na lang siya sa paratenic host nimo. Pag reservoir host naman, once the parasite enters the reservoir host, pwede siya mag-develop, pwede mag-mature animo parasite, and additionally, pwede din siya i-transport ni reservoir host nimo. Kasama ng difference nindan duha. Okay? So, okay, let's go naman to vectors and fomites. So, i-review lang natin nini kasi po trutro ko na ginadiscuss ini sa vectors and sa fomites. Okay? Pag sinabi mo na vectors, these are living organisms, fomites naman, non-living things. So, vectors natin, we have two types, biologic and mechanical or phoretic vectors. So, pag biologic vectors, essential part siya or need siya sa naton parasite. Example, ang malaria na sakit, caused siya sa parasite na Plasmodium. So, si Plasmodium, para siya mag-mature, kailangan required siya as an biologic vector. Required, si Plasmodium species, required na magkaigos ang biologic vector. So, nanon biologic vector sa Plasmodium species? Mga female Anopheles mosquito. Okay? Ang mga female Anopheles mosquito lang ang pwede magdara sinina parasite. Okay? Tapos, amin na siya, amin ni ang nagkagat sa tao para mag-cause san malaria class. Okay? So, pag biologic vector, required or essential sinda sa life cycle san parasite. Pag mechanical naman or phoretic vector, transport lang. Okay? Dili, wala sindang kinalaman sa life cycle san parasite nimo. Ang trabaho lang ninda is only to transport. Okay? Transport lang. Mechanical or phoretic vector. Si biologic, need sinda sa life cycle san imo parasite. Okay? Kasi kung wara san biologic vector, dili ma-mature an imo parasite. Okay? Si mechanical naman, mapaada sinda or dili, okay lang. Okay? Pag ada sinda, they only serve as a transport medium para sa mga parasites naton. Okay? So, fomites, again, mga non-living things that harbors the parasite and is infective to susceptible hosts. So, again, fomites, non-living things, vectors naman, living organisms. So, let's go naman kita sa source of infection. Okay, medyo halapit na lang kita sa end. Okay, source of infection. So, amin ni ang mga common ways para makuha natin ang mga parasite class or ang mga common sources of infection naton. Unang-una, si soil. Pinaka-common na most common, tandaan nyo, na source of infection and soil. So, lack of sanitary toilets,
open defecation, so dili nagaudo sa tama na lugar, nagaudo lang sa duta. Okay, kaya na-infect ang mga soil naton. And the use of night soil and human feces on udo daw ginahimo na fertilizer. Okay, so so dapat dili talaga gamiton na fertilizer and human and udo san human. Okay, mas maganda gamiton an udo san hayop. Okay, kasi mas ano siya, mas damon nutrients and udo san mga animal, for example, mga cows, mga ergsina, compared sa udo san tawo. Okay? So, again, soil, common ini siya sa mga tawag sina, sa mga areas na wara san proper sanitation. Okay? So, nagaudo lang ang mga tawo, kung diin-diin, okay, or ginatapok lang ninda, udo ninda, kung diin-diin, nagakadto sa duta. Then, ang mga parasite, nagakadto sa duta. Ang mga bata, makakanam sa to na infected na duta, kaya sinda nagkakaigwasan bulate. Okay, amin na siya kaya nagiging source of infection and soil. Now, food and water. Okay, pag na-contaminate ang food and water naton, okay, for example, sa food, ang usa daw na chef, nag-udo-udo, may bulate, tapos nag-udo siya, wala naglinis ang kamot, tapos, naghimo siya sa fried rice, for example, fried rice na, wala ako maisip na pagkaon, tapos wala siya naghugasan kamot, tapos itong mga parasite na ada sa kamot niya, na-sprinkle niya pa kato sa fried rice nimo. Okay, kasi ikaw, ginkaon mo ito na fried rice, nangyari, nag-udo-udo ka. Water naman. Okay? For example, nag-inom ka lang basta-basta sa bomba. Okay, di mo gali aram. Ang source of water sa ito na bomba, okay, halapit sa mga ginauduan or ginatapok sa udo sa tawo. Okay, so ang mga parasite nimo nagkat sa tubig, ang tubig gininom mo, then na-infect ka. Kaya nag-inom ka sa ito na tubig. Okay, so dili lang siya drinking water. Okay, base isip nyo na drinking water lang ang ginamin ko dide. Okay, pwede din ang mga swimming pool or other bodies of water class. Okay, di ba? Example kita kanina, si Acanthamoeba. Okay, si Acanthamoeba, pwede mo siya makuha sa mga swimming pool. Okay, so di lang drinking water class okay, base ginaisip nyo, ang parasite, pag sa tubig, need mo ma-ingest ang tubig. Okay, dili class. Miskin maglangoy ka lang sa usad na body of water, may pwede ka na makuha na parasite dida. Okay? Next, arthropods or mga vectors naton, primarily mga biologic vectors naton. Okay, like mosquitoes, na pwede maghatag sa aton san plasmodium, na pwede mag-cause san malaria. Okay, magkakasakit kita san malaria. Animals naman, we have cats, rats, pigs, cows, fish, etc. Sa animals, okay, sa animals kita. Sa animals, damo-damo ang ways para magka-parasite kita, nahali sa animal. Okay, usad na example dida, pag tae san hayop, na-contaminate ang aton food or water, okay, pwede na siya. Pwede naman kapag kambras kita, okay, kambras kita sina ng mga hayop, okay. So di ba ang mga hayop, pag nagaudo sinda, kung diin-diin lang sinda, ito na mga udo ninda, pwede nagkadto sa mga kuko ninda, okay, tapos pag scratch kita sito na kuko na may udo, okay, tapos may parasite pa sa ito na udo, okay, pwede ma-transfer pa kato sa aton. Aside sina, okay, kung ginkaon tayo na sinda ng mga animal, for example, ang mga pigs, na discuss ko pa lang kanina, si Taenia solium.
Taeniosolium, nakukuha mo na siya kapag ang mga infected na mga pigs ginkaon mo. Okay, tapos wala pa siya naluto sa maayo, so na-infect ka. Sini na parasite. Okay? So amin na sa mga animals. Another person, mga asymptomatic carriers naton. Okay, sa person naman, so may mga parasite kita na pwede makuha sexually, okay, from person to person, contact, ano pa, so, ano pa ba? Person to person, pwede ang iba pag, kissing, okay, may mga parasite kita na pwede makuha through kissing, sex, ano pa ba? Sa person. Manaw lang, kissing, tag, sex na ako na, na iisip na mga person to person. Kasi pag another person kasi, usually, pag halis ako from one person to another class, okay, medyo mahirap ina siya ang pag-transfer sa parasite kasi kailangan nindasan fomite in between. Okay, kailangan nila sa fomite in between sa inda. For example, tawag sini, magandang example. Okay, may udo-udo daw ako. Kama na lang natin example, udo-udo. Tapos, tawag sina, nag-udo ako, tapos wala ako naglinis ang kamot ko sa maayo. Tapos ginkaputan ko ang doorknob sa CR. Okay, ito mga parasite nagkato sa doorknob sa CR. Now kamo masulod ka mo sa CR. Tapos gindilapan yung kamot niyo na lang. Gindilapan yung kamot niyo for some reason. Okay, example lang. Then ito na mga parasite na adto sa doorknob pwede magkadto sa what do you call this, sa body niyo. Okay, so amin ito siya. Example lang ito, class. Hindi ko ginasabi na magdilap ka mo sa kamot niyo. Example lang ito. So, amin na pag person to person, usually kailangan nyo sa fomite in between para mag-transfer an parasite. Okay, pero may mga parasite na direct na di na kailangan sa fomite. Amin ito through sex or through kissing. Okay, sa amin na sinda. Last naman, auto-infection. So, the infected person himself becomes a source of infection. So, nangyayari na siya gihapon kan Cantaenia. Kasi di ba na nasabi ko Cantaenia solium, naga-burrow sinda or invade ninda ang mga muscle tissue naton. Okay, kaya sinda naka-live permanent. Okay, inis an auto-infection, common din na sa mga permanent parasite. Okay, sa mga permanent parasite in the class. Okay? So, pag sud na permanent parasite, naka-establish na siya sa sud na tawo, okay? Bubulong siya. Okay, ma-medication ng tawo, pero dili mauubos tanan. So, ito yung mga nabilin, pwede siya mag-cause o trosan infection sa tao. Kaya siya ginasabi na auto-infection. The infected person himself becomes the source of infection. Okay? So, amin ang mga types or source of infection naton, aside sina, igwapan iba, okay, pero amin yung mga common ways para magkaigwa or para mo makuha ang mga parasite class. So, last 3 slides. Sa last 3 slides naton, i-discuss naton ang mode of transmission class. Okay, then may mga examples ako sa mga parasite. Okay, mga examples ako sa mga parasite na i-discuss naton in the future. Okay, so tandaan nyo na inisinda kasi mabalik inisinda ng mga parasite. Okay, una, pinaka-common na source of infection, tandaan nyo, is mouth or fecal oral. Okay? Mouth ingestion or fecal oral route. Okay? Most common source of parasitic infection involves
ingesting contaminated food and water. Pinaka-prime example dida is si Entamoeba histolytica. So, amin si Entamoeba histolytica. As I've said earlier, class, dili tanan na parasite, irog sini, okay? Dili tanan worms, may mga parasite kita na mga irog lang sini, na mga bilog-bilog. Okay? May mga parasite man kita na irog sini. Okay? So, di tanan na parasite, mga worms or bulate. No, sa Entamoeba histolytica, siguro may nagkaigwa na sini sa iyo. Siya ang nagakosan amoebiasis. Pinaka-common cause ng amoebiasis, class. So, sure ako may nagkaigwa ni sina sa iyo, class. Okay? So, paano mo siya nakukuha? Or paano nagagana ang fecal oral route? Okay? So, dili ibig sabihon, ginkaon nyo ang udo. Okay? Dili irog sina, class, ha? Dili irog sina, naging kaon nyo ang udo. Gin-ingest nyo ang udo. Okay? So, ang nangyayari sa iya is na-contaminate. Ang imo poop contaminate and food or water. Okay? Mga udo mo contaminate and food or water, tas in food and water amin ana ingest nimo. Kaya ka nagkaigwa sina na sakit or na parasite, class. Okay? So, ang fecal oral, again, dili mo kaon ng udo, ha? Base amin ang gina-imagine nyo. Ibig sabihin sa fecal oral, ang udo, contaminate muna ang food or water. Okay? Before mo kaon nito sa food or water. Sa amin na. Next, we have skin penetration. Okay? So, skin penetration by the word itself, may penetration sa panit sa aton skin. So, enters the host by skin penetration. Okay, from pwede sa soil or sa water. So, ang magani na kaya ginasabihan ng mga bata, sa bata pa kamo na chinilas kamo pag nagakaram kamo sa Dota. Okay? Kasi may mga parasite kita, primarily, mga hookworm na gina-penetrate an aton skin. Okay? So, pag dili ka dili ka chinelas, okay, may mga parasite kita na gina-penetrate or nagapasok sa aton foot or sa feet naton, class. So, din sa water, may sa water din, the Schistosoma species. Okay, Schistosoma species. Okay, so the Schistosoma, ang mga hookworm naton, okay, they can penetrate our skin. Okay, diretso sinda. Di mo na kailangan kaunon sinda. Okay, diretso sinda ma-penetrate sa skin naton para ma-infect kita. Kasi medyo masakit ini, skin penetration. Next naman, arthropods. Vectors ang kailangan tagihapon dire, pautro-utro na lang, vectors, mga living organism. Okay, transmits the parasite through bites. Okay, so, example naton si Plasmodium. Paano mo siya nakukuha? Through the female Anopheles mosquito. Sa amin ni Anopheles mosquito naton. Inhalation. Inhalation, very rare in siya, class. Ha? Very rare an inhalation na mode of transmission. Pero may mga documented na kaso or cases na na-infect na through inhalation. So, the parasite eggs are swept in the air and can be inhaled. So, an example, mabalik sa Enterobius vermicularis eggs. Sa Enterobius vermicularis, pwede siya fecal oral, pwede din siya inhalation. Mas common siya, pero may mga case na amin na inhalation. Kinano kay inhalation? Okay, kasi ini, class, ini na mga eggs. Okay, may mga eggs pa din na sabay, ha. Dili mo lang makita kasi mga microscopic ang mga itlog naton. Okay, sa parasite. Ang mga eggs sini sa Enterobius vermicularis,
Kami picture ata ako sa today. Wait lang, napong ko. Okay, didikit Igawa de. Wara din Enterobius vermicularis, sorry. Wara din itlog niya. Wara. Ay, wara din ang itlog niya. Ang itlog kasi niya, ang shape sa itlog niya, bagan pairog sini. Bagan letter D. Kasada da siya. Kaya arog sa niya picture. Ang unique sa iya is inin itlog niya, very light ina siya, class. Okay, kaya nangyayari sina sa iya, di ba, tawag sina, nagakatul na ang bubot, asang tawo na may gwasini. Unusual na response na kakaroton. Kakaroton niya ang bubot niya, pagkakarot sa bubot niya, minsan ginahumot pa. Okay, kung ano. Tapos minsan gina-flick ninda, bang ginapitik nindang kamot, di ba? Or ginapadpada nindang kamot ninda. So, ito na mga itlog, makakadto sinda sa kamot. Tapos, pagpadpad mo sa kamot, ma-fly away na ang itlog. Tapos, pwede sinda, paano irong? Pwede sinda ma-inhale sa iba na tao. Okay? So, very rare siya mangyari, pero may mga kaso na irog sini an tawag siya, irog sini an nakita ninda na inhale sa tawo an Enterobius vermicularis eggs. Paano ninda na differentiate, class? Okay, paano ninda na differentiate na ano kay dili fecal oral? Ito siya na tawag mo na mode of transmission niya, kasi nakita ninda sa lungs. Okay, nakita ninda ini sa lungs ng patient. Kasi kung fecal oral lang, okay, kung nakuha mo sa Enterobius vermicularis na fecal oral, dapat wara siya sa lungs. Hindi mo dapat siya makita sa lungs. Nakita ninda ini sa lungs ng pasyente. So, conclude ninda na nakuha siya through inhalation. Okay? So, very rare man siya mangyari. Again, pauturo-turo ko sabihin, very rare siya mangyari through inhalation kasi ang pinaka-common gihapon niya, fecal oral. Okay? Pero usad siya na example or usad din na siya na mode of transmission gihapon niya. Pwede mo gihapon siya makuha through inhalation. Okay? So, kung makatulang bubot niyo, okay, karoton nyo lang, maglinis na kamo sang kamot nyo. Ayaw nyo na paghuyupon or kunano pa man. Okay? So, last slide. Okay, last 2. Mode of transmission. Number 5, we have sexual intercourse or sex. Okay, may mga parasite kita na pwede matransmit through unprotected sex. Ang pinaka-common dida is ini, si Trichomonas vaginalis. Okay, si Trichomonas vaginalis, amin siya, ang iya picture. So, ano siya, tawag sina, nakakuha mo siya through sex. Okay? Tawag sina, ang sakit niya na ginakos, tawag sa sakit, class, na ginakos niya is ping-pong disease. Okay, ping-pong disease, class. Pag may na-mention na ping-pong disease, usad lang ina siya, si Trichomonas vaginalis na, class. Kay nano, na-imagine yung ping-pong or table tennis, di ba papasa-pasay na? Ang man ni si Trichomonas vaginalis. Si Trichomonas vaginalis, for example, ang partner mo igwasina. Sa Trichomonas vaginalis. Pag nag-sex ka mo, ipapasa pa kada sa imo. Okay? Now, ang partner mo, nag-develop symptoms. Una siya ma-develop symptoms bago ikaw. Okay? So, na ginhimo nyo?
check up niyo siya, nag-medication siya, nawara na ang sakit. Okay? Okay na siya. However, ada sa imo, ikaw wala ka nagpa-check up. Okay? Wala ka nagpa-check up. So, anong nangyari? Ikaw, nag-sex utro ka mo, gin-transfer mo pabalik pakadto sa iya kasi ikaw infected ka na. So, anong nangyari? Balik naman sa iya. Okay? Nag-develop ka naman symptoms, nagpa-check up ka, nagpabulong ka, then, nag-ayos ka na. Ang problema, ang partner mo naman ang igwa. So, na nangyari? Papasa-pasa ka mo. So, ini nasakit class, ini na parasite, ang ginahimo kasi ni pag once nakita na siya sa mga patients, tanan ng mga sexual partner niya kailangan magbulong. Okay? Para maiwasan ang pagpasa-pasa or ang ping-pong disease. Okay? So, ini man siya nasakit, common ini siya sa mga sex worker. Okay, common siya sa mga sex worker. Okay, usad din siya sa mga common na mga sexually transmitted infection, mga STI. Okay, si Trichomonas vaginalis. So last, we have congenital or vertical or transplacental transmission. Pareho lang na, congenital, vertical, and transplacental transmission. So basically, your parasite can cross the placenta during pregnancy. May mga parasite kita na kaya ninda pumasok sa placenta ng mother pakadto sa baby. Okay? So, usad na example na si Ancylostoma duodenale. Usad ini siya na hookworm. Okay? So, kapag ang mother nagkaigwas ni na hookworm, may chance na may igwa kang pregnant mother, okay, na nagkaigwas ni na infect sin na hookworm, may chance na pwede siya mag-penetrate sa placenta pakadto sa baby. So, delikado ang baby sina. Okay, kasi punyo pa lang, ada pa lang sa tiyan sa mother, may bulati na ang baby. Okay, so dili nakakayahon sa immune system sa bata class. Okay? So, grabe ang damage na nakukuha sa baby. Okay, so amin na. Pinaka-last, we have congenital or vertical or in sometimes kinasabi siya na transplacental transmission. Okay, so that is the last topic, okay, for introduction to parasitology, and amo din niyo siya ang last topic san inyo prelim. Okay, so ang prelim niyo hanggang didi. Okay, hanggang didikan congenital transmission. Okay, so that is all for the introduction to parasitology. Next lesson naton, ma-discuss na gad kita in depth sa mga examples sa parasites naton. Okay, so medyo madamo-damo ito sinda. Okay, so be ready sa naton mga masunod na lessons class. Okay, so that is all, and